natin. Maski sinong economist, tanungin nyo. Ang ating gross domestic product, GDP, 3%. Paano tayo makakaahon sa kahirapan? Lalo na may sakit po kayo. So, yun lang po ang panawagan natin. Ito mga ano lang ito, mga riders lang, mga riders iba-ibang grupo. Mayroon kasi kaming mother organization called Kampila ng mga Sa NBI case? What news is 25? Yeah, dito. Init. Sir, bakit hindi kayo nag-change sa may sa review sa March? Kasi malinaw ang aming panawagan. Marcos resigned. And the mastermind ay si Marcos at si Romualdez. Sa kanila hindi. Ang esensya at effect ng kanilang panawagan hanggang corruption lang, it means Marcos remain. Hindi kami Marcos resign. That's number one. Number two, naniniwala kami na kapag natanggal si Marcos at si Romualdez, magkakaroon ng panimulang paniningil. And the process of justice and accountability will be faithfully initiated. Kaya hindi kami pwedeng mag-unite kasi gusto nila papanagutin ang lahat. Eh ang Pangulo ang siyang pinakapinuno ng sindikato. The President must account to the people, including ang kanyang kasabwat na pinsan niya. Whatever issue that they have to the Vice President, secondary yun. The primary issue, the presidency and the entire powers of the government right now ay inaabuso ni Marcos. Kaya dapat siyang tanggalin. Malinaw yun. Sir, sa tingin mo, dapat na talagang mag-resign si PBBM sa President? He does not deserve to stay any minute any longer in office. Ang ating bansa lugmok, ang ekonomiya gumagapang, at lahat ng mga patotoo ng ebidensya at pahayag, siya ang mastermind. So wala nang ibang dahilan pa para manatili siya sa poder. Hindi lang siya dapat mag-resign. Papanagutin siya, ikukulong at paparusahan siya kasama ng pinsan niya. Sir, another question about sa confirmation charge po ni dating President Rodrigo Duterte sa ICC. Comment lang po, sir. Ano pa yung comment po doon? Tama lang yung ginawa ni Pangulong Duterte na hindi niya kikilalanin ang bogus na entity ng ICC because the ICC is a bogus and non-entity at wala itong treaty authority over the Philippines. I agree to that. Number two, ang ICC ay naging instrument ng political persecution rather than justice. Ang ICC becomes a political partisan instrument, and clearly sa testimonya ng mga 18 witnesses kahapon, ang ICC pinunduhan ni Marcos para makialam sa politikano sa Pilipinas, and that is a dangerous pattern for so-called international tribunal. Kaya tama lang na hindi kilalanin ang ICC sa kanyang pagkustody at illegal na pagpapakulong kay Pangulong Duterte. Sir, last question na po. Si Vice President Sara Duterte nagdeklara na po siya tatakbong presidente sa 2028. Sir, ano po yung masasabi mo doon? Ano po yung komento mo doon na maagang pa-deklara po ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siyang presidente sa 2028? Sa tingin ko, tama lang. Bakit? Because the presidency was hers in the first place in 2022. And ang ruta at ang direksyon ng kasaysayan nagpapakita na hindi naman pipigilan ang kanyang pagiging presidente. The declaration that she made a week ago was only a formality because ang alam ng taong bayan, she is destined to be the president. At ako'y naniniwala na tama na. Sir, thank you po. Thank you, Idol. Pawis. So, grabe yung trabaho. Thank you, brother. Ingat ka. Usap ka siya ng tanong eh. Sa ka lang tanong? Hindi. Akala ko magtatanong ko. Ay, hindi ko dyan. Pagkay mo kanina sa TikTok, Wala na iba. If you base it on the premise, which is narrated to by the lawyer of President Duterte, Attorney Coppa, very simple lang naman yung you allege a crime is committed. You have to have a direct evidence that he committed the crime. Hindi yung article or mga speeches
Pero if sinasabi ko today, papatayin ko si so and so. Pero wala kang nakitang body na namatay. It's only my words that I've said. Oh. Have I committed a crime of murder or homicide against the person? You have to produce the body. You have to make a direct reference between the crime and the victim and the criminal. Pero kung newspaper report lang, speeches lang ni Duterte na, oh, patayin natin yan. Oo nga, ganun. Pero wala kang sinabit na may namatay. At wala, kagaya ng mga testigo. May nasabi ba ng testigo na, ay, nakita ko si Duterte, siya mismong pumatay. Oo. Or may nakita ko si Duterte, inorderan niya si Bato de la Rosa, binaril ni Bato itong victim. You have to present. So, ibig sabihin, hindi pa kayo nag-a-agree yung sa 48 charges of murder? Oh, but who murdered? Yun nga eh, hindi po kayo nag-a-agree Of doon. course, how can you charge Duterte of murder? A crime against humanity na hindi naman ako nagpapatay. O kung pinatay yan ng pulis, yun ang mananagot. Kailangan pong palayasin sa And poder ang mga you have to give evidence that I ordered the police to kill these people. Pero kung walang link, how can I be layas ni Marcos ay committing a crime? Yun ang sinasabi ni Popman. yan ang kasaysayan na Kung puro lang, Pilipino. conjectures, dahil kasi kung magiging epektibo yung gobyerno ko, itatakutin ko yung mga kriminal. Tragis ninyo, papatayin ko kayo. O, mga pulis, papatayin natin sila. O, pero wala kang direct kung sino papatayin mo. Ay, si Sir Metro dumating. Wala. Diba? Sir, last question na po. Sir, message nyo po kay Pangulong Marcos. Message nyo po kay Pangulong Marcos. Ano yung Well, message? Mr. Marcos, payat na po kayo. Mukhang wala na kayong kakayahan na magpatuloy. Ibigay na ba? Ha? Pagka bigla po kayong bumigay, karma ng Diyos sa'yo, ibaga magkagulo yung bansa dahil may nalalaman kami na mga top officials nyo na naghintay lang pag bumagsak kayo sa sakit or sa anumang act of God, they will take over and declare Revolutionary. tinatawag nila na revolutionary government. They will not allow the Constitution to exist. So yun ang panawagan namin. Magsalita na po kayo ahead of time na I will resign at the end of March para ang taong bayan mahinahon Sana nga sir. at malaman nila kung sino yung successor. Kasi may alam ako, yung mga bigwigs ng armed forces, may mga plano na iti-take over nila ang gobyerno. Well, that's an allegation. So yun po. Sir, thank you po. Thank you, Idol. Okay. Ano? Hoy, isa ka na! Hindi lang ako nito!